the high tide occurs within the 24 hours period kung buwan ang may kagagawa ng mga high tide at low tide natin dito sa mundo. Sige nga. Let's take note tayo, buwan yan. Walang ibang dahilan kundi yung buwan. Kung tanggalin natin yung buwan, mawawalan ng high tide, low tide. Pag nawalan ng high tide, low tide, maraming mga chain reactions na dyan. Hindi napapakinabangan yung mga tidal power station natin na yan. Sayang ang ininvest doon pagka yung buwan natin nawala. So class ulit, ilang beses nagkakaroon ng high tide ngayon? Logically speaking. Ilang beses? Kung yan dahil sa buwan. Dahil sa buwan nagkakaroon. Kaya kasi may basihan pala yung yung mga kasabihan ni Lola nung araw ako kapag kakabilugan ng buwan mag-ingat-ingat ka Yung pala yun Gumagaan pala pakiramdam natin during that time At sa pagkaan ng ating pakiramdam baka po pwedeng makapag-change attitude sa atin yun Pwede yun class, kaya lang masyadong minimal yung pagkaan natin, hindi natin mapansin. Napapansin natin ang gravitational pull ni buwan. Yun nga sa dagat Talaga makikita nyo, lalalim talaga yun Plus, sige, I will ask Ricardo. Ricardo, ilang beses nagkakaroon ng full moon ngayon? Gamitan mo lang ng logic. Titingnan ko Siguro lang. po sir, once po. Okay, once. Okay. So how about the others? Erica, ilan? Sa tingin mo, ilan beses nagkakaroon ng high tide sa loob ng isang araw? Isa lang din po, sir. Okay. Siguro po kung sa oras naman po, mga 12 hours and minutes, di ko po sure. Sige. Okay. So parang medyo bag pa sa atin yung yung information na yan How about Justin? Sige, last question ito kay Justin. Sa tingin mo, ilang beses nagkakaroon ng high tide sa loob ng isang araw? Within the lunar days. So ayan. Mga dalawa po Dalawang beses. po siguro, sir. Dalawang beses? Sige, tingnan natin kung ano talaga yung tamang sagot. Okay, let's see. Screen sharing ulit. Pwedeng patayin yung video para makatipid ng load if you want to. Pero pwede namang hindi. Okay. So class, ito yun. Yan, working principles. I'm not going to read this anymore. Na-discuss na kanina. Ngayon, ito. Class, since ang tidal power station natin, nakadepende talaga yan sa high tide and low tides. Ito class, medyo alamin natin ang causes and frequency of tides. Okay. So class, yan to. High and low tides are caused by the moon. Nasabi na natin kanina yon. The moon's gravitational pull generates something called the tidal force. Okay. The tidal force causes Earth and its water to bulge out. Yan class, exact word yan ng pagkakaroon ng high tide. Bulging out. Okay. On the side closest to the moon and the side farthest to the moon. Meron pa palang high tide, the side farthest to the moon. Hindi lang pala yung closest. These bulges of water are high tides. Okay? Most coastal area, kaya nga class, like what I've said before, sa coastal area natin nakikita ang high tide and low tide. Hindi naman siya visible sa mga gitnang parte. Okay? With some exception, experience, ito na yung tamang sagot. 2 high tides. 2 beses class nagkakaroon ng high tides. Okay? Class kasi ang lunar day, iba yan sa solar day. Yung solar day, 24 hours lang yun. Sir, ano ba yung solar day? Yun yung point ng Earth na ma-reach niya yung same point ng Earth na yun with respect to the Sun, 24 hours yun. Pero yung point ng Earth na the same with respect to the Moon, 24 hours and 50 minutes. Sir, bakit may 50 minutes? Kasi gumagalaw yung buwan, umiikot siya sa atin. Kaya ang lunar day, mas mahaba, 24 hours and 50 minutes. Okay? Ito naman class. Ito tingnan nyo to. Ito kasi detail na lang to ng pagkakaroon ng high tide, low tide. So hindi ko na ito babasahin pampatipid ng time natin, okay? Plus ito ang tanong ko ngayon sa inyo. Ito, 2 beses nagkakaroon ng high tide, 2. Kailan yung isa? With experience 2 high tides and 2 low tides every lunar day. So kailan siya nagkakaroon ng high tide and low tide? Ito yun class. And 2 low tides every 24 hours, high tides for 12 hours and minutes apart. It takes mula rito yung position. O, dito na lang tayo. Ayan, ito class. Ito, tingnan nyo. Ganito ang pagkakaroon ng high tide. Opposite, tingnan nyo, high tide. Tingnan yung opposite nito, yung pag nag-opposite siya, ayan, high tide. Tapos kapag nag-opposite siya, ito yung location high tide ulit. Ayan. Dito low tide yung magkabilang gilid. Take note na low tide pagka magkabilang gilid with respect to the moon. Pagka nakaharap, high tide. Kapag nakatalikod, high tide ulit. Okay? Ayan, pagka yung gilid, nakagilid tayo with respect to the moon. O sana na-obserbahan natin, stop share ulit tayo. So discussion muna. Class, kindly turn on your video once again. Kindly turn on.
I need to ask something para ngayon gamitan natin ng logic to. Class, kung ang high tide is because of the gravitational pull of the moon, syempre, magkakaroon ng high tide kapag yung side ng Earth nakaharap sa moon. Yung side ng Earth na nakaharap sa moon, high tide yun. For example, dito sa Pilipinas, nakita mo yung buwan, high tide sa atin, yung part na yun. Pero may isa pang high tide. There is still another occurrence of high tide kapag yung side ng Earth opposite the moon, high tide pa rin. Bakit nagkakaganon ka sa tingin nyo? Anong logic ang pwede nating sabihin dun? Parang it doesn't make sense, di ba? Paano magiging high tide nakatalikod na nga sa moon? Di ba nga ang high tide hinahatak ng moon yung dagat. Hinahatak ng gravitational pull ng moon yung dagat. Kaya siya nagha-high tide. Paano mangyayaring nakatalikod na sa moon? High tide pa rin. Parang hindi naman yata yan nagko-conform sa lohika ng high tide and low tide, Parang it doesn't make sense. Kumbaga sa salitang sosyal, sa tingin nyo, class, anong lohika ang involved dun pagka ganun? Nakatalikod na high tide pa rin. Gravity pa din mo. Yes, it has something to do with gravity pa din talaga. Yes, pero I want an specific explanation sana. Tingnan ko kung talagang nagbasa kayo ng physics, yung inaral yung mabuti yung centripetal force, centrifugal force, yan yung mga ganyan, the law of inertia, ayun, Kaya that's why I'm asking this to you, Baka mayroong nag-conduct diyan ng mas malalim na pag-aaral sa physics, yung talagang curious siya sa mga batas-batas na yan, Yung curious ka sa Newton's law of gravitation, law of motion, etc. Yung mga ganun, So tingin nyo, class, yun. Sige, kung hindi natin masyadong pinasok yung parte na yun, gamitan na lang natin na medyo natural na lohika. Paano kaya yun, class? Parang nakakapagtaka, di ba? If you're not going to dig deeper, kasi hinihila nga yan ng moon, Tapos nakatalikod na sa moon, high tide pa rin. Ano yun? Patulak naman yun pagka ganun. Okay? Okay, so sige, let's see. Let's see kung ano ba talaga yung reason sa buwisit na yun, na kahit kapag nakatalikod sa moon is high tide pa rin. Okay, kaya nga, class, ang sagot, 2 beses nag-high tide, pagka nakaharap at nakatalikod. Okay? 2 beses din ang low tide kapag nakagilid. Screen sharing ulit tayo. Explain natin yan, explain natin. Kasi ito yung terminology pagdating sa dalawang high tide. Yung part ng Earth na nakaharap sa moon, ang tawag doon high tide. Okay? Yung namang part ng Earth na nakatalikod sa moon, low high tide yun. Although high tide pa rin siya, pero kung magpapalaliman ng bulging, itong magkabilang side, mas mataas ang bulge dito sa side na nakaharap pa rin sa moon. Okay? Take note of that. Pero pareha silang classified as high tide. Yung nakagilid naman with respect to the moon, low tide yun. Ayan. So alam na natin ngayon kung paano nag-o-occur ang high tide at low tide with respect to the moon facing. Ayan. Ayan, class. Ito yung tanong natin kanina. If high tides are caused by the gravitational pull of the moon on Earth, why there would be high tide on the side of the Earth opposite the moon? Parang it doesn't make sense. Nga. So test nga natin. Let's answer this one. Okay. Ito yung sagot doon, class. A low high tide may be understood as the moon's tidal force pulling the planet, not the ocean, toward it. Class, tingnan nyo Kasi di ba less ang less ang gravitational pull ng moon sa anyong tubig na nakatalikod sa kanya. Kaya, class, on that particular point, ang hinahatak na is the planet. So pagka hinatak yung planet, is likely naiiwan na yung naiiwan na si dagat, hindi na masyado yung hatak sa kanya. That is why it bulge. Okay? Yun yung tanim natin sa isip muna dito sa paliwanag na to. Pero may mas magandang paliwanag diyan, class, ito. Okay? On the side facing the moon, ay madali yan, hindi natin babasahin yan kasi yun lang naman, hinahatak lang na, kapag side facing the moon, hinahatak ng gravitational force ng moon, yung dagat, yung karagatan, that is why it bulge. Kaya may high tide, simple paliwanag. Pero eto, class, ito medyo merong conflict ang paliwanag dito ng konti. Class, ganito yon. Meron tao yung tinatawag na inertia. Okay? Yung inertia, the so-called inertia, the so-called inertia, this is the force that keeps the bodies of water intact or kahit na anong parte dito sa mundo. Okay? The inertia is the one that keeps the Earth's component intact. Siyempre, ang pinag-uusapan natin dito is karagatan. Sasabihin ko na lang, the inertia tries to make our ocean intact on its position. Okay? Kaya ngayon, kapag ka ang ating mga oceans experience a gravitational pull,
coming from the moon, kinokontra siya ng inertia. Kasi parang, oy, teka moon, huwag mong hatakin yan, akin yan. Hindi mo pwedeng agawin sa akin yan. Parang ganun si inertia. Okay? Kaya lang, kapag nakaharap na sa moon, mas malakas si moon kaysa kay inertia. Kapag nakaharap, take note, yung andito yan. Yan, ito. On the side facing the moon, mas malakas si moon kaysa kay inertia. Wait lang, nagahang. Ayaw lumipat. Okay, ayan. Mas malakas si moon kaysa kay inertia dun sa part na yung mundo nakaharap sa moon. O sasabihin, o teka inertia, mas malakas ako sa iyo ngayon, kaya obligado, mahihila ko ngayon itong si dagat. O edi nahila, high tide. Eh doon naman sa likod naman class, hinahatak pa rin ng moon yon kahit papano. Kaya lang doon sa likod, edi kokontrahin na siya ni inertia. Kokontrahin niya yung gravitational pull ng ng moon kasi nga ang purpose nito is to keep the components of Earth intact. Eh kaso dun sa likod, mas malakas si inertia. Kaya nagbabulge pa rin. Oo, parang sumusobra yung hatak ni inertia dun sa likod. Eh dinadaig niya yung hatak ni moon. O kaya class, ang nagpapa-high tide sa likod is si inertia coming from the force of the earth. Okay, so take note of that. That is the exact word. So basahin natin ito. Basahin niyo na lang ito kapag in-screenshot niyo to, pagka nagbalik tanaw kayo sa bahay, yung sinabi ko na yun yung diwa ng sinasabi sa slides na to, okay? For us to save time. O ngayon, nililipat tayo. O ito na yung diagram ng sinasabi ko kanina. The tidal bulge opposite the moon is what we call tidal bulge due to inertia. And then tidal bulge due to gravity naman kapag ka nakaharap sa moon. And then yung magkabilang gilid na nakagilid sa moon is low tide. Okay? So ngayon class, ito pag-aralan na natin talaga. Stop share muna ako tapos balik ko uli, merong barrier doon sa sa screen. Hindi ko mapag-aralan kasi kung paano tinatanggal yung barrier na 'yon, Baka merong may alam sa inyo nang hindi ko na ginaganito, O i-PM niyo sa akin. Okay, so class. Pag-aralan naman natin ang ang largest tidal power stations. Ito 'yun class, ang pinakamalaki. Ang pinakamalaki ayun, si Siwa Lake Tidal Power Station. Sa South Korea siya. It generates 254 megawatts. Ang dami na yan, malaki na din yan, No, hindi lang kasi laki yan ng mga hydroelectric power power stations, Kailan po na kumpleto yan, sir? 2011. So kailan lang, Okay, so kailan lang siya na kumpleto? O nung time na high school or elementary kayo this time, Pero pagka itatanong nyo, sir, bagong technology ba yan? Yung ginagamit ng agos ng dagat kapag mag-generate ng electricity? Hindi siya bagong hindi siya bagong technology class. Luma na siya. Actually, yung iba sa inyo, baka yung mga nanay hindi pa pinapanganak during the time na ito nagawa na. Kasi class, yung pangalawang pinakamalaki, that is the Rans Tidal Power Station, na kumpleto siya. O tingnan nyo, mabuti. Boys, pagka tayo, napatid, kindly sign in again. This will require us to sign in twice. Okay? Hindi tayo nakapag last meeting. So, 1966 na kumpleto yung pangalawang pinakamalaki. Kasi ito chronological order to in terms of megawatts capacity. Okay. 1966 tagal na, Super tagal. So, wala pang pinapanganak sa inyo niyan during that time, may tendency din na wala pang pinapanganak sa parents niyo, ito naman, ito yung mga sumunod na malaki, hindi ko na ito i-mention. Ang highlight lang nito, ang pinakamalaki si Siwa Lake Tidal Power Station at ang pangalawa si Rans Tidal Power Station sa France at hindi na siya new technology, yung paggamit ng dagat. Sir, kung yan na hindi technology, bakit hindi masyadong ginagamit? Sasagutin yan ng susunod na slides natin. Sa mga susunod. Ito yung itsura ng pinakamalaki. Plus tingnan nyo. Ito gusto kong ma-appreciate nyo rito. Tingnan nyo hinaharangan niya talaga yung buo, tingnan nyo. Tingnan nyo yung landscape niya, yung itsura ng lugar. Yan ang gusto kong magkaroon kayo ng visualization sa konting basa. Kasi limited lang yung pwedeng pagtayuan nito, hindi porke may dagat po pwedeng itayo. Okay? Tingnan nyo yung landscape ng lugar. Diyan nakadepende kung ano yung pwedeng pagtayuan lang. Ayan, close-up view ng pinakamalaking tidal power station. May tatlo kasi class types of tidal power. Yung isa, tidal stream generator. Pangalawa, tidal barrage. Pangatlo is the tidal lagoon. So, tingnan natin kung paano ba nag-ooperate itong tatlo na to. Ano ba ang principles of operation ng tatlo na yan? Okay, unahin natin si tidal stream generator. Pinaka-basic mag-operate yan Kasi tidal stream generator, hindi ko na ito babasahin word by word. Nag-ooperate siya class just like the operation of the wind power. Yung wind turbine,
o-operate siya, iikot siya dahil sa ihip ng hangin. Tapos may nakakouple na sa kanyang generator. Siyempre, pagka yung armature ng generator umikot, magkakaroon ng electricity. So, ganun ang principle ni wind power. Ang nagpapaikot, ihip ng hangin. Ito naman, class, ang nagpapaikot is the agos ng dagat. O, yun. Ganun lang yun, class. Kaya lang ang pagkakaiba nila, mas mahal yung yung turbine gamit si tidal power. Okay? Sir, bakit po mas mahal yan? Kasi nga, class, mas denser ang ang dagat. So kailangan mas matibay yung gagawin. Okay? However, water's high density also means that tidal turbines need to be much stronger than wind turbines, making them more expensive. Mas mahal siya to manufacture. Okay? Pero mas mataas siyang mag-generate ng electricity kaysa kay wind turbine. Okay? So take note of that. Although pares ang operation, mas mataas mag-generate ng electricity si wind turbine. Okay? Kasi nga mas malakas yung pwersa ng tubig kaysa sa pwersa ng hangin. Okay? Ito ba another integration of additional information. The world's first tidal stream generator was constructed in 2007 at Strangford Lough in Northern Ireland. Ayun, plus yun yung kauna-unahang tidal stream generator sa 2007. Sir, ano itsura niyan? Ito yun. Ito ang itsura ng tidal stream generator. Ayan, plus. Simpleng-simple, para kung naglagay lang ng hélice sa ilalim ng dagat at aagusan niya ng dagat at siya iikot, at sa pag-ikot niya may nakakouple na generator, o di ba, generate ng electricity, ganun kasimple, no? So, sir, asan si ito semi-animated view. Ito parang animated view. Ito naman kanina yung ito class yung iba't ibang design ng turbine. Oh, yan ito. Ito yung ito yung vertical axis. Ito naman horizontal axis. Ito yung common na ginagamit, no? Ito yung asa gitna. Okay? This is the this one is the horizontal axis, itong nasa gitna. Okay, yan ang common. Yung dalawang vertical hindi masyado, pero may ganyan din. Kasi ito yung itsura na sinabi na kayo natin na kauna-unahang itinayo na tidal stream generator sa Northern Ireland. Ayan. Kasi class ito nakita nyo, ito yung kanyang turbine. Ito yung sa magkabilang gilid. Na isa-submerge din yan. Okay? Na iaangat yan, na isa-submerge din. Okay? Kasi sir, bakit din-design na gano'n? For the maintenance, Pangit naman yung magme-maintenance ang mga kantero sa karpintero sa ilalim ng dagat, Oo. O pare, abot mo nga yung martilyo dito at may natanggal na pako, ipako uli natin, O maghalo ka nga ng simento diyan at papalitadahan ko itong nag-crack, mga ganun, Okay? Wala nang palipalitada diyan, class, pero yun nga ang diyan, ang essence lang ganyan para sa maintenance, O ito na, naka-submerge na, ito yung itsura niya. Ayan, O pag nakapagtrabaho kayo as electrical engineer sa mga renewable, nakakapatid, i-congratulate kita personally, Oo. Isa kang magilas na nilalang nun pagka ganun. O sana may makapagtrabaho sa atin sa ganyan, sa ibang bansa. Okay. So class, ito. Isa naman class, tapos na tayo sa tidal stream generator. Ito, pangalawang type na tayo. Ulit, ganun kasimple ang kanyang operation ng tidal stream. Parang parang wind turbine, instead na hangin ang nagpapaikot is agos ng dagat. Pwede rin sa ilog yun, why not, So ito, tidal barrage. Plus ito, tidal barrage are low-walled dams usually installed at tidal inlets or estuaries. Take note of the word estuaries. Diyan lang siya po pwedeng i-install, sa tidal inlets or sa estuaries. Saan ba nagkakaroon ng tidal inlets? Sa estuaries, Kaya usually sa estuaries lang talaga siya na itatayo. Okay? So ang principle of operation niya parang parang hydroelectric dam. Okay? So tidal turbines are located towards, hindi na masyadong babasahin ito class, self-explanatory yan, hindi rin naman maiintindihan pagka binasa ko yan, hindi naman mabivisualize sa isip, o screenshot na lang. Okay, basta ngayon itong slide na to, ang sinasabi niya, yung tidal barrage operates a little similar to the hydroelectric dam. Okay? O ito naman. Turbines located along the bottom, incoming. Tapos ito class lang. Ito lang yung babasahin ko dito. After a construction phase lasting 5 years, the Rance Tidal Power Station was opened on the 26 November 1966. This was the first power station. Alam na natin, sabi ko na rin pala kanina to, screenshot na lang uli ito. Okay. Andyan, binabanggit dito kung paano siya nag-ooperate. So, hindi ko na lang babasahin dahil hindi naman ma-appreciate kahit basahin. Mamaya, sa may illustration natin, doon natin i-detalye kung paano siya nag-ooperate. Okay?
So, mamamatay na rin siguro itong ano natin. Pag na-shutdown, kindly sign in again. Plus, ito yung itsura ng kauna-unahang tidal power station sa buong mundo. Located yan sa France. Ayan. Tingnan nyo uli yung landscape ng paligid, pag-aralan nyo. Ayan na. Pag-aralan. Parang nakita nyo, class, hinaharangan niya talaga yung daloy ng tubig. Di ba? Hinaharangan talaga niya. Yun yung gusto ko ma-appreciate sa inyo doon. Ayan. Ito yung kanyang utmost top view. Hinaharangan niya, bukod pa sa may harang, dapat mayroong parang mga mini island sa magkabila. Kasi bawal yung tagas. Take note bawal yung may tatagasan eh. Kasi pagka may tatagasan, hindi completely mahaharang. Yung efficiency ng ng planta, malelesen. Kaya kailangan talaga harang. Ayun. Kaya maghanap ka ng location na dagat na talagang may haharang. Usually sa estuaries nangyayari yun, yung talagang harang. Ayan, nakita nyo, harang na harang. Kumbaga sa harang taga, harang na harang yan. Ito. Just like this, ito naman yung Siwa Lake sa Korea. Okay? Nakita nyo, harang na harang din, may island, may mini island dun sa kabila, Yung ba talaga tamang term sa ganun, mini island pa yun. Basta shore, something like that. Okay? Ito yung kanyang utmost top view ni Siwa Lake, yung nasa Korea. Let's look at this, walang tagas, di ba? From beginning to end, walang tagas yan. Tingnan nyo, walang katagas-tagas. That is what I want you to appreciate, class, okay? Yan, yung pagka nagtayo ng ng tidal barrage, walang tagas dapat. Sir, bakit kaya kailangan ni walang tagas? Titingnan natin mamaya sa operation. Plus, this is how it operates, okay? Hindi rin ma-appreciate yan, yung ganyan. Screenshot na lang muna. Mamaya ma-appreciate yan pag pinaliwanag natin. Class, ito dito sa video na to ipapaliwanag, kaya lang English. Tingnan natin kung maintindihan. Pag hindi naintindihan, uulitin ko yan, na ipapaliwanag. Pero pag naintindihan mo to, very good, I-play na natin, Plus makinig lang makinig. Focus lang, focus. I'm going to do a short video about tidal power generation, and I'm going to try and do it in about a minute. We'll play the animation now. You can see the tide coming in on the left-hand side. This represents the ocean on the left and a bay or an estuary on the right. We've used a concrete structure in the middle to block the flow of the tide going into the bay or the estuary area. So the tide's building up, it's going to keep rising on the left-hand side, but nothing's happening on the right. Once we've got at least 2 meters height difference between the bay and the sea area, we're then going to open a wicket gate or sluice gates, and we're going to allow flow from the sea area to the bay area. We need at least 2 meters difference in head in order that we get sufficient flow. The water goes into a draft tube, flows over a bulb turbine, and causes the propeller to turn. The propeller is connected to a propeller shaft and a generator, and the generator turns and generates electricity. So we're now generating electricity just